Good afternoon po sa bawat isa, at tayo po ay muling magkakasama dito po sa 4 to 5 live streaming. At eksaktong-sakto po yung oras natin na kung kaya nakakalugod naman na binigyan ulit tayo ng pagkakataon na magkasama sa hapong ito dito po sa Pangasinan Eagles Network. We are now on our 208 days. Ayan si Irvin. Kanina pa nagabang to eh. At tunay na napakabuti ng Diyos. Kung kaya by His grace lang naman, kaya tayo nariritong lahat. At salamat sa kanyang kabutihang loob. At salamat sa kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Though sometimes, there are so many tests and problems we are encountering, but there is only one true wise God in the name of Jesus that we can identify ourselves with Him. Kaya nga po ngayong hapon tayo muling humingi sa Kanya ng patnubay, lakas at kapangyarihan sapagkat meron lang naman pong nag-iisang Diyos sa pangalan ni Jesus at ang pagpisan ng banal na Espiritu tuwi na sa ating mga buhay. Kung kaya po, before anything else, you can start in prayer. Start po tayo sa prayer, hingi natin ang presensya ng Diyos. Sige po, Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na tapat, faithful to your people. Kung kaya muli kami sumasamba, lumalapit sa iyo, nagmamahal sa pangalan mo, at ikaw lamang ang hinihingi namin sa hapong ito, sapagkat sapat ka na para sa aming lahat. Salamat o Diyos, you bless us and cleanse us by the blood of Jesus, and let alone the words of the Holy Spirit ang mangusap sa bawat isa po sa amin, that as your servant speaks, nangungusap ka rin po sa kanila personally in such a way na ikaw po lamang ang pwedeng mag-touch nito. We submit ourselves to you, particularly your servant na nagpapakumbaba sa iyong harapan, na umaamin na ikaw ang aming lakas. Kung kaya sa hapong ito, manguna ka sa bawat isa sa amin, sa mga lugar ka, ang mga nanonood, maging ang mga mag-share, magpo-post nito sa kanilang Facebook walls, ay ikaw po ang gumabay na ang bawat mai-post ay hipuin ng ang sino man na makakapanood ng live streaming na ito sa kapangyarihan mo, sa pagmamahal, sa pagkakakilala nila sa iyong katapatan at pangunawa at kahabagan. Sa iyo ko po inilalagay ang lahat. Kung kaya there's nothing we can do but accept and be aware that you alone are God in our midst, because you alone is the one and only wise God. In Jesus' name, to God be the glory and the power of the Holy Spirit. Amen. 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 Yun po, no? So, tayo po ay nasa B-series pa rin, na number 7. Number 7 na tayo ng B-series. Actually, it is a continuation of yesterday's topic na Be Holy for I am Holy. And mga follow-up lang po ito para maging kalinawan ng bawat isa sa atin, para makapagpatuloy tayo. Kasi po napaka-importante sa atin yung awareness, no? Katulad nga ng sabi ng ng Apostol Pablo sa kanyang aklat, which is my favorite verse ever since the time I read this, 2 Peter 3:18, ito po naging mithiin ng puso ko, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. For to Him alone belongs the glory both now and forever. Grace, knowledge, and sa Kanya lahat ang kaluwalhatian. Let us always have this in mind, that we continually grow sa ating relationship sa ating Panginoong Jesus. Kung kaya ito po ang susi. At of course, just as I have said yesterday, ay ang holiness, the same with righteousness, is imputed one. The day we receive the Lord Jesus Christ, kasama na po yan. No? Kasama ang holiness, kasi this is the very God Himself. At righteousness, our position with God, yung ating relationship with God. And so, napakabuti ng Diyos that He has supplied us with the Bible. Ito po, binigyan niya tayo ng Bible para makilala pa natin siya ng husto. At kung kaya ngayong hapon ay nakakatuwang isipin na binigay na lahat sa atin ng Panginoon. So, all we have to do is just grow in knowledge and in the grace. So, yun po ang ating main na maasahan sa Panginoon, sa ating spiritual na pamumuhay. But before anything else, siguro po ay mag-shoutout muna tayo, mag-greet muna tayo sa bawat isa on our 208 days of continuous live streaming ng Pangasinan Eagles Network. Of course, this is Pastor Bubot po ng DOJ Powerhouse dito po sa Farmville Subdivision, dito po sa
Santa Barbara, Pangasinan. Kung kaya bati muna tayo, no? Iyon. Mula po kay Jiliana, kasi po sinusulat nila, Jiliana Alexis D.N. Palaganas, Narjory Dinieva Palaganas, Alaisa Dinieva, Luel Angelo Crave, Rochelle Benito, Mecca Aya Molina, Mark Irving Kalimlim, Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio. Ganon din kay Ate Elma na Singapore, and Marilu Mercado ng Toronto, Canada. Talaga naman pong gumigising pa ng madaling araw. Makapanood lang, nakaka-bless naman to si na Marilu at saka yung kanya sister si Mary Grace. Magandang hapon sa inyo dyan sa Toronto, Canada. At may nanonood din sa atin sa Montreal, Canada, si Pastor Tenorio, na nanonood po siya sa Montreal, Canada naman. Princess Sarmiento naman, hello ka sa inyong lahat dyan. Rosalie Gonzalez Abardo, Charlie Valerie, Benji Cruz Tamayo, Justin Fernandez II, John Paul Juquino, John Paul Juquino Sarmiento, Mary Ann Villasencio, John Daryl Rosario, Chris Bagbagay Dalupe. Ganun din ay, ayan si Pastor Bong, sumaglit lang ako, may meeting ako, gusto ko lang masilayan si Pastor Bubot. Talaga naman, nakakatouch siya. Huwag mo kakalimutan yung ating Boss Coffee, but I do not know when. But by Thursday, nandun ako, meron akong counseling session, alas 10 ng umaga sa Boss Coffee. Yan, so, binabati ko ang buong BCF Lingayen sa inyong gwapong pastor na si Bong Abian, Lorenzo Bong Abian, si Vince Rafael Ballesteros ng Primicias, ganun din si Erlinda Lumiwan Velasco. Magandang hapon po sa inyo. Kayo po yung sa Canada also, if I am right. Tama po ba ako? Riva Gregorio, Ate Alma na Sydney, Australia. Shout out ulit kay Joan Juquino, Jaya Vinis Manuel, Carla May Doria Aguilar, Cristina Almazan, Altea Kalinawan, May Kayla Escobar, Joanna De Leon Bautista ng Calasiao. Hello, kumusta kayo dyan sa inyong mga, at kasama ng iyong mga anak. Rosalina Marinay, magandang hapon sa iyo, ading. At pagpalain pa kayo ng Lord dyan sa Las Piñas. Hello po, everyday pastor, sabi ni Joanna. Ati Juvie, Mendoza Legend. Good afternoon po, pastor. Ayun, ang Karusukan, Assemblies of God, Karusukan. Ayumi Kimura ng Japan, hello sa iyo ading dyan sa Japan. Arthur Apolonio, mapagpalang hapon din po sa inyo. Of course, ang ating dalaga, si Mary Shirlene Gonzalez. Yan, blessed afternoon po, Pastor, and to everyone daw. Sabi niya, nag-greet siya. Na ganun din, binabati natin si Pastor si Christopher Masola Valmoha ng J-Loms, Ordaneta City. Ayan, hello sa iyo, Christopher. Ganun din kay ang Queen of Diamonds na 45 live streaming, si Reyna Diamond. Ate Rose Collion ng Bulacan. Magandang hapon po sa inyo. At tuloy-tuloy tayo sa pagbati. KSA, sorry po ha. Sorry po, ang sabi ni teka, sino ba yun? Teka. Wala na ako. Edna Lynn Aquino, Cheryl Ramos, GB James, Santillan Di Guzman is also watching. Roslyn Loresco. Ayan, magandang hapon sa inyo dyan sa Tulyao. At ganun din ka, KSA, Kingdom of Saudi Arabia pala. Balay mo, punta ka ng Canada, and just type Amen, it shall come to pass. Erlinda Lumiwan, Velasco, Lolita Kawile, ayan. Break time ni Malu, magandang hapon sa inyo. Angeli, hello. Hello sa inyo dyan, Angeli. Nasa ka pa? Nasa bahay. Alili Alombro ng mga Tarong. Kumusta po sa inyo dyan, ayun. Tapos, meron pa ba akong di nag-greet? Baka magtampo Sabi nga doon sa ating pastor sa Montreal, nakakatuwa ka, pastor, talagang bumabati ka isa-isa. Sabi ko, oo, kasi the sweetest greetings is our name. Ervin Spina, pinaka-number 1, Jimmy Mureng Kalaksan, Kuya Greg Claveria ng Karanglaan, Arthur Apolonio, Lynn Javier Tagiban. Magandang hapon sa ating lahat.
Yun, wala na. Nabati ko na siguro lahat. Stella Bautista, Imelda Landingin. Hello po sa inyo, Rebecca Zara. Ate Portia Paraino. Yan, kumusta na po? You can PM nyo po ako, Ate Portia, para malaman natin yung update sa ating prayer request. At ganun din si Natasha Martinez. Pinagpre-pray po natin. Okay, Ate Brenda de la Cruz Zara ng Dubai. Yun. Wala na siguro. Ayun, si pastora ng GCF Binmalay. Walang iba kundi ang magandang pastora nila, si Ate Berna de Leon, Pastora Berna de Leon de Guzman. Nabasa ko na lahat siguro. And then we can start probably. Areva, may nakita ko, Areva Gregorio. Wow, ang ganda naman ng pangalan, Areva Gregorio, nandito ka sa 45 live streaming ng Pangasinan Eagles Network. So, probably, Malu, Abuit, maaga ka ngayon Malu, ha? Ganun din, kay Maria Bonavi Sereno Romero ng Tayug, probably, Tama ba ako? Tayug, yun. Magandang hapon sa inyo dyan, Magandang bata to, eh. Nabasa ko na. Yun, nabasa ko na. Lolita Kawile, magandang hapon. Mayolinda Di Vera, hello po sa inyo. Ayun, Edlalyn Aquino, hello. Ate Lia, yung usapan natin from Hong Kong. Yan. At ang aking beshi sa Hong Kong again, si Julian Bundal. Magandang hapon sa iyo. Lucita Javier, hello po sa inyo. Ednalyn Aquino, Dina Makaway sa Makati. Dina Makaway Duot, Makati, and Poblacion Norte, Santa Barbara. Ate Eva Aguilar Dizon ng Occidental, Mindoro. Ate Wilma ng Perth, Australia. Ate Norma Baluto ng Madamba ng Baguio City. Alma Montiflor ng Bayambang. Melody de Los Santos, good afternoon sa inyo dyan. Zach Juquino, Irene Ladives, magandang hapon po. Jessica Carbonillo, Ate Alice Rosario, good afternoon. So probably we can start now. Lilet Fernandez ng Buod, si Lilet. Oo, tama, nasa Buod. Kapatid ni Ayumi Kimura naman ng Japan. Kumusta mo ako kay tatay at saka kay nanay, Lilet. Yan, magandang hapon sa inyo dyan sa Buod. Okay, so start na po tayo. Napaka-simple verse. Pastora, Filipinas, Ilagas, magandang hapon, of Guam. Tama po, Yan, ang ating pastora po sa Guam. Nakaka-bless, dahil ang kababaang loob ng bawat isa ay makikita natin. And so, our topic is a continuation of yesterday's Be Holy, for I am holy. 1 Peter chapter 1, verse 15. 1:15, ang sabi niya, 14 po muna. As obedient children, not conforming yourselves to the former lust as in your ignorance. Sabi niya, maging bilang mga masunuring mga anak na hindi na nakikiisa sa dati nating mga ninanasa. Kasi hindi naman natin alam yon because of our ignorance. Subalit, sabi niya, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. So, ang tumawag sa inyo ay banal, kaya kayo naman din ay magpakabanal. Present participle. It's a command, it's a present participle, meaning to say it's a process. Yan. Roslyn Tebiab, Jorlyn Torio, with Kim Makalanda, Jorlyn Torio Lumpero, yan. Diyan po sa Robinson, So sabi niya, yung tumawag sa inyo banal, which is God Himself, ay magpakabanal din kayo, which is present participle, ibig sabihin ay continuous progressive holiness, kung saan ipagpatuloy ninyo ito sapagkat nakasulat, be holy for I am holy. Yun, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Teya Simon Mendez from Saudi din. Ito, blessed Tuesday afternoon po, Pastor. May God bless each and every one of us every day. Priscilla Peter de Los Santos also watching. Magandang hapon po sa inyo dito po sa Pangasinan Eagles Network. And so today, let us have this knowledge, this awareness. Pinupulot ko lang, pasensya niyo na ako, pinupulot ko yung tamang salita. Yung kamalayan, an awareness that nung tinawag tayo ay naka-built in na yung magdi-desire tayo na maging katulad ng Panginoon. Yung kabanalan.
Okay. Katulad ng naibanggit ko to kahapon, yung kay Moses, pinapaalala ko lang po kasi gusto kong talagang sumiksik diyan sa puso at pagkatao natin na tayo talaga is destined for holiness, kasi tatlo po yung holiness, the same as righteousness. Yung 2 Corinthians 5:21, this positional holiness, nung tinanggap mo ang Panginoon, binanal ka na ng Diyos sapagkat kinuha niya na ang kasalanan mo. Positional. Yung position ni Lord bilang anak, kinuha mo na yon at kinuha naman niya ang kasalanan mo. Okay? And number 2 is this one, progressive holiness, na nagsasabi naman na tayo ay dapat kakitaan talaga ng malapit sa Diyos. Progressive. Tuloy-tuloy ito, everyday. It's so simple topic today that I just want to give you a challenge in your life that if na tunay nga tayo mga anak ng Diyos, kung kaya tayo po ay laging magnanasa na mapalapit lagi sa Lord, just like Moses when he became aware of a bush, burning bush na hindi naman nasusunog. Napalapit siya. Kasi tanda mo to, kukunin lagi ng Diyos ang attention mo just to bring you closer to the Lord. Mapalapit ka lang sa Lord. Kasi sabi ko nga yung conclusion ko kahapon, kung merong isang being na approachable, si God yun. Si God. And He will use every possible means just to bring us to Him. Just like Moses, he was in the grazing land of Midian. Nagpapastol na siya doon matagal na. Kasi tumakbo siya from Egypt, nakapatay siya kasi ng isang Egyptian, takbo siya sa Midian at doon na rin siya nakapag-asawa. At isang araw, habang siya nagpapastol, ay nakakita siya ng isang halaman na nag-aapoy pero hindi nasusunog. So, keep this in mind always. And let us pause for a while. Buong buhay natin, gusto kong kunin mo to. Buong buhay natin, we are busy with ourselves. I, me, myself. We are busy with ourselves. Trying to do everything for ourselves, for our family, for our future, for our finances, everything for ourselves. And we keep God out of the picture. That sometimes we look at ourselves as we can do it on our own. But everything, it will come to nothingness. Wala lahat, kulang. Sapagkat hindi naman tayo nilikha ng Diyos na hiwalay sa Diyos. Pero maraming tao kasi nasanay na. Sabi nga, sabi nga ng isang watcher natin, di ba, na-immune na sa problema. Na-immune na sa kasalanan o sa sistema ng buhay na kinagisnan natin, but that is not the plan of God. We might be born in a family that is broken, a family that is full of problems, pero that is not the end of it. Hindi yun ang katapusan, but only the beginning. Katulad ni Moses, he was born as an Israelite, but raised as a king of Egypt. But God has a plan for him. God has a plan for each one. Walang exempted dito, for God so loved the world. Walang exempted dito, mahal lahat ng Diyos ang tao. Kasi nilikha niya yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, we were created for Himself. At tayo ay magkakaroon lamang ng meaning sa buhay kung tayo ay maging aware. And God is always putting signs along the way. Family, lahat sa paligid natin, naglalagay siya ng mga pananda, mga burning bush experience. Pero hindi natin mapansin kuminsan. Just like what is happening to our country today, grabe ang Cagayan. Ayoko naman panoorin Grabe ang Cagayan, grabe Isabela, makikita mo nasa bubong sila. Nagtuturoan na naman at kung ano-anong magagandang mga proyekto.
kesyo daw sa Cagayan River ay imbis na i-dredging, nag-black sand mining. Sinrili daw. Daw naman lahat yan kasi they can point fingers at everyone just to escape yung mga accusations. Ganun naman ang tao lulusot yan basta kaya niyan lumusot. But the basic and the most important things that may nilalagay ng sign ang Panginoon. Actually, ayan, nanonood si Bishop, Bishop Power J. Every Monday po siya sa live streaming ay nakakilala yan sa Lord sa panahon ng lindol, 1990 of July 16. Doon po nag-umpisa kaming naging very aware ang family namin sa presensya ng Diyos. Kasi we put God in a box, in a religion, in what we know, but God could not be limited. Hello, Pastor Ricky Victoria. Yes, bagong gupit. At bagong suklay, hinati ko rin sa kabila. Kumusta po kayo dyan? At itinuturo ko yung mga pastor natin dyan sa inyong music store. Yan. May nagpunta po ba dyan kahapon? Yan, from Santa Barbara yun, doon ko itinuro sa inyo. Kasi alam kong magaganda yung mga instruments nyo at matutulungan nyo sila. Ayan. So kung kayo po ay naghanap ng mga instrument, mga sound system, kay Pastor Ricky po kayo pumunta, negosyo niya yan, sideline niya yan. Pero mas full-time po siya sa pagpapastor. Jean Cardoso, magandang hapon. Stephen Paul Bautista. Eva Fernandez, magandang hapon din sa Eva, sino pa? Alexa Bued, Ate Domi ng Sydney, Australia. Ayun. Amen daw, sabi ni Marilu Mercado. Alam niyo yung sinasabi ko kasi she's growing right now in the Lord. Same with her sister. You can just imagine she's have to wake up at 4 a.m., 4 a.m. para lang manood ng ating live streaming. Ganon din, praise God. Hindi kinalilimutan ng Diyos siya, Marilu. RB Ralph Soriano Samson, magandang hapon. Almarie Gumawid, Edalberto Agustin, hello. Roslyn Kayabyab, yan. Meron pa ba akong dinabati? Carlos Olermo, yan. Amen daw, sabi ni Ate Norma ng Baguio City. So, oo, lagi ko itinuturo sila sa iyo. Sabi ko, ang husay ng mga mo doon. At saka tutulungan mo sila sa pagsiset up. Yun. Mga kasama natin pastor yan dito sa Santa Barbara, Pastor Ricky. Okay, Mirna Soriano Flores, magandang hapon din sa inyo. And so, si Moses, kasi nakakaalam ng timing talaga si Lord Nakakaalam ng timing. 3 a.m. sa Toronto, Canada daw, sabi ni Marilo. You can just imagine she's watching us 3 a.m. Tayo naman dito ay 4 p.m. Meron pa tayong isa sa pastor naman ng Baptist Church sa Montreal. Nanonood din siya. Montreal, Canada. At natutuwa sa atin dito sa ginagawa ng Pangasinan Eagles. And so, God knows, gumagawa siya ng mga pananda para maging aware ka. Kaya kita mo nung lumapit si Moses, the moment Moses became aware of the burning bush, ay nagsalita si Lord out of, in the midst of the fire. At sabi niya Moses, Moses. Sabi din niya, Jens Bravo. Mirna Soriano Flores, yan, tinatawag Mirna. Inuulit po niya to give emphasis. Just like Jesus, pag nagsasalita siya, nang binibigyan niya emphasis is verily, verily. And when God called us, He prepared us for everything. Sa lahat ng magiging takbuhin natin bilang Kristiyano, ay inihanda niya tayo sa lahat ng ito. Kung kaya nga ito yung topic natin ngayon, hapong ito, that He equipped us. In-equip niya na tayo, nandiyan na lahat. But the problem with most Christian believers is that nagmamadali minsan o kung nasisway sila. But ang nagpapatuloy, katulad ng sabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of God, ay yun po, yung maingay itong aso ko. Maingay itong aso ko. Tama po, at Pastor Ricky,
burning bush experience lagi tayo talaga sa totoo lang. At every points of our life, ano po, kasi walang pinakamasarap sa puso ng Diyos kundi tayo ay mapalapit sa Diyos. Wala na. But man, He will do every possible way and means para makalayo sa Diyos because that is the effect of sin. But today, as we have received the Lord Jesus Christ, I want to remind, actually it's a reminder. Reminder lang po ito sa bawat isa sa atin. It's a reminder that being holy is to be identified with God. Oo nga, may commercial yung aso ko. Pag nakarinig ng yung Shih Tzu namin dito, ang gulo. Kung kailan ako broadcast, saka naman tahol ng tahol. Kung kaya sa ating buhay, dapat nating malaman that ito yung topic ko yesterday, follow up lang po. When we were called by God, naka-set up na sa atin yung holiness. Number 1, sabi nga sa holiness, we should be set apart. Ito yung B series natin, be set apart. Hindi ka na pwede doon sa dati mong style. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 6, di ba? Verse 14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Hindi pwede, no? Maaari bang magkasundo si Jesus at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? O ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosa ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay, siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo, ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. 7. Mga minamahal, yabang pinangako sa atin na ang mga bagay na ito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Talagang yung kabanalan dito makikita mo. So the first is, when God said, be holy, you should be set apart. Maiiba yung lifestyle mo, maiiba na. Kaya nga po ako noon ang una ko napansin, wala naman nagsabi sa akin ng ganito na may holiness, wala Ganito lang po yun, galing ako ng church, at magaling pa ako mag-mahjong, At, syempre, church hindi ko na alam, samba, iyak, awit. Pag-uwi ko doon sa amin, sa may Bunuan Gazette, matagal po ako dyan 1984 to 1993. So, 9 years. Diyan po sa parte ng Bunuan Gazette, sentro. Doon sa Middle Pilar. Diyan kami nakatira noon Doktor pa ako noon. Pag-attend ko ng church, siyempre, sarap ng feeling. I'm telling you this para makita nyo. Napakapalad nyo nga kasi na-explain ko na noon, hindi ko alam to Pero nakita ko na pambihira pag desire mo talaga makakilala sa Lord, ihiwalay ka talaga So what happened next was, Sunday, attend ng umaga, siyempre, walang pasok. Sunduin ako sa bahay ng mga kumpare ko, mga siralde dyan sa Bunuan. Magmamajong kami. And so, siyempre, di ko naman alam, wala namang bawal sa born again sa isang Kristiyano, sa tunay na Kristiyano. Wala naman bawal-bawal. Wala ko alam na bawal-bawal nun. At which is good. Kasi doon mo papatunayan na kinakausap ka na pala ng Lord. And so, inaya ako magmajong. Majong ako. Habang nagmamajong, naikwento ko yung nangyayari sa loob ng church. Kasi yun na yung puso ko Naikwento ko lang. Sabi ko, sarap palang umaten ng church born again. Yan. Mangkikiwala. Yan, naghahalo ako ng mahjong. Pitya.
ito tumanim sa isip ko. Kung totoo yung kinikwento mo, ba't ka pa nagsusugal? Hala, sa loob ng puso ko, ba't ka pa nagmamadyong? Sa loob ng puso ko, wala naman nakakaalam nun eh. Sabi ko, bakit Naku-conscious ako Parang nasaktan ako that I have to prove that what I did was right. That I really felt the love, the forgiveness, the mercy, the grace of God. Sabi ko, pambihira ito And so, nagmadyong pa rin ako. But, until the night, sa aking pagtulog, iniisip ko yun. Iniisip ko po yun. At, si Ate Elma, nagbigay ng 50 stars. Salamat po, Ate Elma, for Pangasinan Eagles po yan. Wala nagsasabi sa akin pero yung mga kapatid ko umaten na sa church. Wala, hindi nila ako pinagbawalan, hindi ako sinabihan. Wala lang. Pero at the end of the day, iniisip ko, I have to prove that I really felt the truthfulness of God. Yung katotohanan na talagang naramdaman ko si Lord. Unti-unti, nagtataka ako. Hanggang sa dumating, nagtatrabaho ko sa Manila. Hanggang sa nanonood pa kami ng mga live show, yung mga naguhubad, But one night, Friday yun One night, nanood kami, 2:00 na madaling araw, ng mga naguhubad na babae, umiiyak ako. Umuwi na ako. Yun yung mga start ng hinihiwalay na pala ako ng Lord. Until such time na nagkaroon na ako ng pagtatago, kasi nga nakagastos akong pera ng company, yun na talagang hiniwalay na ako. Hindi man ganun siguro ang inyong kaso, but deep inside your heart, may sumisigaw na sa puso mo to live a life that is different from your former self. May sumisigaw na dyan sa loob ng puso mo na to be holy. Anak, hindi ka na katulad ng dati. May sumisigaw na, and that is our topic for today. Na to be set apart, to be clean, kasi iba ka na Kasi kung magpapatuloy ka pa rin ng katulad ng dati, tanungin mo na, baka talagang hindi ka born again. It's a direct thing. Kasi hindi ko naman ibig sabihin, humiwalay ka sa trabaho mo ng mga nagbubura. No. Humiwalay ka sa pamilya mo na ina-accuse ka. No. It all starts in the heart. That you decide in yourself, nagdi-decide ka sa sarili mo na yung dati mong pag-iisip, yung dati mong lifestyle. In fact, pakinggan nyo ako maigi. Pati kaibigan mo na hindi mo madala sa Lord, unti-unti mapapalayo ka. Kaya mapalad ito si Jorolyn kasama niya si Kim. Our relationship with God is not a matter of doing things. Kasi merong extreme, yung legalistic yan para maging banal. Nakikita nyo minsan siguro to, nagpapahaba ng buhok, hindi nagsusot ng hikaw. We do not have nothing against them. Pero ang hirap nun, sa ibang religion, I do not have anything against them. Bawal kumain ng dinugan. Yung mga religion na yun, di ba? Which is true in the Old Testament, but the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, says Romans 14:17. Kaya yung mga kapatid ko, nakita ko sa kanila, totoo Kasi, hindi rin ako pinagbawalan. But deep inside my heart, talaga sumisigaw yung puso ko na, totoo si Lord. And I am challenging you with that. Pastor Hek Kasulya, magandang hapon. Yung aking hinahanga ang pastor, Ang sipag mag-preach po niyan. Ma'am Janela Ira, ito alam ni Ma'am Janela to Kasi she's working National Irrigation Administration. Sometimes ayain siya sa gimmick. Of course she can go, but yung kanilang iniinom, iba iinumin niya. And it's a great challenge. It happened also with me, mga barkada ko, nalakas uminom sumasama ako. Pero late yung mga sumasama ako, pero alam nila manginginom ako, pero ang iniinom ko na soft drinks.
Nung una, tinatawanan ako eh. And I could not believe. Hindi ako nagsishare sa kanila. Sabi ko, ayoko lang. Ayoko na eh. So, sasama ako sa kanila. Pero hindi na nila ako napapainom. Hanggang dumating ang oras, hindi na ako inaaya sa inuman. Sabi nila sa akin, nanaambagalak ako, no? Mahirap kapag yung mga dati mong kaibigan, iiwasan mo further. Hindi naman ibig sabihin lumayo ka sa kanila. Yung mga maling ginagawa nila at mga bagay na dinidil sa iyo ng Panginoon, doon ka muna. Kasi si Lord naman, unti-untiin ka, doon lang, walang pilitan kasi magkakaroon ka ng desire sa puso mo na yung setting apart na naiiba ka na. Naiiba ka na sa dati mong pag-uugali, simula nang tinanggap mo si Lord at nagpapatuloy ka araw-araw, ay maniwala ka, tunay ka na. Although they could never understand you, so what? Ano ngayon, sabi ko nga sa inyo. Kasi, ikaw lang naman na nakakaalam niyan eh. We are not after any religion kasi yung ibang part ng holiness may tinatawag na outward holiness, very extreme naman. Hindi nagpapagupit, hindi nagpapantalo ng mga babae, hindi nag-aalahas, tapos magtatanong ng oras sa'yo. I have nothing against them. Yung iba, bawal kumain ng baboy, and you know, those religions. Hindi po tayo ganun. Kasi si Lord, personalin ka niya, kasi personal ka niya tinawag just like Moses. Sabi niya, Moses. Sabi niya, isusugo kita sa Egypt, kukunin mo ang bayang ko, kasi ang bayang Israel, kasi naririnig ko ang kanilang mga tangis, umabot na sa akin at bababa ako upang palayain ko sila. Bumaba siya, pero kausap niya isang tao, si Moses. At nung napapalapit si Moses, sabi niya, Ops, teka, diyan ka lang muna, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat ang lugar na ito ay banal. Kung nasaan ang Diyos, banal ang lugar na yon. Lagi naman na doon si Moses sa burning bush na yon, lagi na siya doon, pero at that time, God was there, and the place where God was there, it was declared holy. Nakasandal. Yun ang tanong ko bakit naman paalisin pa yung sandal? Mainit, desert yon. Diba? Mainit ang desert. Sa pastulan na yun, mainit. I've been to Dubai na mainit po ang panahon dyan. Bakit pinaalis pa ang sandal? And this is what I interpret. Number one, ang sandal ay merong merong hindrance para sa paglapit ng Lord. Bakit? Kasi ayaw ng Lord ng merong ibang object aside from you and God. At ang object na nakikita ng Lord na humihinder kay Moses at sa Lord ay yung sandal. Bakit kanyo? Bakit? Kasi nilikha ng tao ang sandal. Either nagpagawa siya ng tsinelas or ginawa niya yung tsinelas niya, yung sandal niya. Just the same, it is the work of man's hand. Pakinggan niyo ko to. Revelation to. Interpretation ko to. Kasi sa Exodus 11 ata yun, sabi niya, huwag kayong gagawa ng anumang batong, gagawa sila altar Huwag kayong gagawa ng altar na pinukpok ng kamay ng tao. Gumawa kayo ng altar sa bato na paglapat-lapatin nyo sila. Iba-ibang shapes and sizes, paglapat-lapatin nyo, pero huwag nyo silang isi-shape ayon sa kamay nyo. Ayaw ng Lord. Kasi altar is the meeting place, is a place na kung saan ang Diyos at ang tao nagtatagpo. Ayaw ng Diyos na kapag tayo nagtagpo sa Kanya, may hadlang na gawa ng tao. Ayaw niya. So ang gusto niya, yung paa mo at yung ground which we came from, saan tayo galing? Sa lupa. At ang paa ni Moses, magkalapat, one. Kasi nilikha ng Diyos ang ground, nilikha ka, kaya walang hadlang ng gawa ng anuman tao, so pwede kang lumapit. Kaya diyan ka lang, kalalapit, alisin yung sandals mo. Bakit? Number one, hindrance.
gawa ng kamay ng tao yon. Number 2, alisin mo yung sandal mo kasi respetuhin mo ako. Fear of the Lord. Nakuha niyo ako? Medyo, pero ito po yung interpretation ko. Sa kabanalan kasi, once you are set apart, aalisin lahat ng hindrances para kayong dalawa lang ng Lord. Ganyan ang Diyos. Aalisin niya ang lahat para lang sa'yo. Ikaw lang talaga, ikaw lang yung object niya. Wala siyang ibang titingnan kundi ikaw lang. Pag tinawag ka niya, ikaw lang. Are you still there? Walang ibang hanap. Kasi karapat dapat na siya lang ang mag-angkin sa atin. Are you still there? Angeli, amen daw. Nina Padilla Cabinta, Kathleen Magalong Doria, magandang hapon. Hallelujah, Erwin. Amen. God told me no fornication, adultery. Yes. Juliana Alexis, our relationship with God is not a matter of things, drinking, eating, but of righteousness. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. 14:17, Juliana. Romans. Yan. Melea Gabon. Kuya Greg, amen daw. Ate Wilma. Ate Juby. Mendoza. Kuya Ray, Tarangko na Asinggan. Yan. Naintindihan niyo po ako. Kasi sa Lord, ang gusto niya ikaw lang. Ang gusto nga niya, wala kang ginawa, ikaw lang. Sapagkat siya lahat ang magsusupply. Ito na yung topic natin. Philippians 1:6. Una, set apart, be clean. Be set apart, be clean, and be our testimony. Balik ka sa inyo. Maging patotoo ka. Yan. Kasi makikita nila iba yung klase ng pamumuhay mo. Hindi dahil magaling ka, kundi ang magaling si Lord sa buhay mo. Kaya ka nakakapagbago. Nandiyan pa ba kayo? Jack Abra, hello. Yan. Bati pa tayo. Mylene Samson Di Malanta, hello po. Edna Catle Pinlac, Roslyn, Mary Sherlyn, amen daw. John Kurt De La Cruz, magandang hapon. Mark Ervin Kalimling Tumanan. Nagigets nyo ako yung pagiging banal? Hindi ka mag-aspire dito. Just go to the Lord. Go to the Lord. Wala kang gagawin dito. Lapit ka lang sa Lord. If you have to do it, just go to God. Siya ang bahala dyan. Nina Padilla Cabinta, Kathleen Magalong Doria. Yan. Nakukuha niyo po ako. Kaya sabi ko napakasimple nito pero ang hirap gawin. Kasi magdi-decide ka eh. Ligaya Ridolfin Corpus, Del Tupino. Magandang hapon. Arian ng Baguio City at Binalonan. Kumusta mo ako sa gwapo mong asawa? Si Arnold Kirimit. Yan. Kaya nga di ba? Delia Escanio, hello. Magandang hapon. Kasi nung tinanggap mo si Lord at sumabi ka ng yes, Lord, kasama na yung kabanalan. Kaya nga nagtataka ako kung tunay talaga yung mga tumanggap sa Lord, but we do not have any right to judge them. Nagdi-desire talaga yan na magbago. Kaya nga hindi tayo dapat mag-judge to anyone kasi may sarili tayong pinagdadaanan. Pero ang mahalaga, nagjo-journey ka together with the Lord Jesus Christ because that is the only way we can continue in our journey sa ating Christian life. Are you still there? Yan. Nakukuha niyo po ako. Leia Robledo ng Okinawa, Japan, ang Vice President ng 425 Live Streaming. Hello? I got your point, sabi ni Ate Delia. Jack Abra, magandang hapon din sa iyo. Nagigets niyo ako? So ask yourself right now, but we do not have any right to tell, oy ako, bakit ganyan ka? No. Ito usapang ikaw lang at saka si Lord. And I am only your guide. Mamaya bigyan ko kayo ng list ng mga wala pang outline, hingi kayo. May list ako dyan na paano mong mapagpapatuloy yan. And so let us open our Bible in Philippians 1. I want to make it very simple. Very simple, that is why para madali po nating may sa pamuhay. Kasi, maaari nga, Pangasinan natin, Ilocanuhin natin. Ang mahalaga po ay tayo nag-grow together. And this is why I am very inspired with you guys kasi nakaka-receive po ako ng mga magagandang mga testimony ninyo. At of course, nakakalaki ng ulo. Kasi kung ikikwento ko sa inyo, talagang lalaki ulo ko. But I want to tell you that I always bring it to God with all the glory. Ni Rose Fuego Amago, magandang hapon sa iyo, Ading ha.
So, Philippians, sabi niya to, being confident of this, that he who began a good work in you, he who began a good work in you. What's the good work? Ha? Nung tinanggap mo siya, he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. He will bring it to completion until the day. So meaning to say, nung tinanggap mo siya at willing ka, kukumplitohin ka niya. Galing ano? Our journey as a Christian is a journey of progressive holiness. Sabi nga ni Pedro, di ba? Be holy for your Father, for your God is holy. Look at that verse, Philippians 1:6. I just want to implant this to you. Sabi niya, be confident. If you really wanted change, be confident. Sasamahan ka niya. Yan yung next, He will carry you. Kaya sabi, cast all your cares upon me. Simple lang po ito be confident. Ayusin ang Lord dyan. That's complete trust. Maturity actually yan Halimbawa, wala pa yung sweldo. Wala pa yung sweldo, kinakapos. Bahala na si Lord dyan. Confident. Kukuha niya ako. Be confident. He who began a good work in you. Kasi alam ng Lord yung pangangailangan mo. Alam ng Lord na gusto mong magbago Hindi naman sila magbabago, ikaw Ikaw. Yan, holiness na yon kasi naiiba ka na Sabi nila ba, si Roslyn talagang marami magtataas na kilay, particularly your family, Mary. Humanda ka rin. Kasi, hello kayo dyan. Diba? Jiliana, humanda ka rin. Pero huwag ka mag-alala, He will carry you. Di ba may kantang ganon? Dadalin ka niya. Di ba nga sabi niya, all of you who are weary, come to me. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah! For my yoke is easy and my burden is light. Learn from me. Matututunan mo, kaya po ganito lagi yan. Ewan ko kung nakukuha niyo ako Sometimes. Sige. May ginagawa na ang Lord sa iyo. Pero meron namang, habang may ginagawa ang Lord sa iyo, He who began a good work in you, meron na natatanggal sa iyo, na dinidil sa iyo. Most of the time in my Christian journey, isa-isa Isa-isa. Hindi kanya bibiglain yung mga, halimbawa, sa akin, nag-umpisa po sa tinanggal niya yung pagka-drugs. Pangalawa ay, unang sa lahat, pagmumura. Wala nagsabi sa akin Parang, papatingin sila sa akin pag nagmumura ako Sabi nga nung isang kapatid, Brad, sabi niya, hindi mo pwedeng huwag ka na magmura kasi hindi naman basurahan itong tenga ko. Sabi niya sa akin, hindi naman basurahan itong tenga ko. Mula noon, nakonsensya ako, sabi ko doon sa bunso namin, si bishop namin, anong gagawin ko? Kasi parang bulaklak na ng bibig ko ang pagmumura. Sabi niya sa akin, Kuya, imbis na makapagmura ka, sabihin mo pambihira. Kasi sa lahat ng bulaklak, yan ang hindi magandang bulaklak. Sabi niya sa akin. And so, unti-unti, pag gusto ko na pambihira, yan, pambihira. So, nakikita ko, may pagbabago. Naalis ang pagmumura, sumunod yung pagdrugs. Sumunod yung pambababae. Kasi pupunta pa ako sa club. Diyan sa Bunuan dati, dami dyan. Diyan sa Arellano, dami dyan. Lalo na sa gabi, dami dyan. Oo, alam mo, Alma, unti-unti tayong babaguhin ayon sa gusto mo. Kung gusto mo. That is how good God is. Kung gusto mo, didesisyonan mo Pero ito masarap. Sabi ko nga, He who began a good work in you. Mapapansin mo, okay. Tapos
Yung favor ng Lord. At gusto ko sinabi mo, unti-unti tayong babaguhin kung gusto mo. Kasi ang hirap naman kasing lahat, baguhin ka kagad. Hindi mo kaya, hindi natin kaya. Why? Number 1, pride. Number 2, our surroundings, environment. Number 3, yung past natin. Kita mo nga, kaya kayong mga young people, huwag kayong makikipag-boyfriend sa hindi mananampalataya, ang hirap. Tanungin nyo. Yung mga may asawang hindi Kristiyano, ang hirap. Babanggitin ko, hindi na. Ang hirap. Sabi nga doon sa binasa ko, di ba, nakita nyo bang si Jesus at si Bilyal ay nagkasama? Nagsama ba ang liwanag at dilim? Ganon din yon. Yung babae, Kristiyano, yung lalaki, walang pananampalataya kay Kristo. Sabi niya, nakita nyo na bang nag-holding hands si Satanas at si Jesus? Siyempre, babae ka, si Jesus. Tapos si Satanas, holding hands kayo dalawa. Nag-holding hands na ba si Satanas at saka si Jesus? Nagigits siya ako? Walang biruan, pero dinadaan ko sa tawa para magaang. Kasi sa katigasan ng ulo natin, alam mo nang mali, ipinipilit mo pa. Tama, gusto ko yun si Alma. Unti-unti. Oo, pero pwede rin mabilis kung gusto mo. Kung gugustuhin mo, kasi who began a good work in you, He will carry you. Pero paano naman yun? Kung yung asawa mo hindi mananampalataya at ikaw'y sumasamba, iyak na iyak ka na. Kaya nga kayong mga youth, pambira kayo, huwag kayong basta-basta makikipag-boyfriend, girlfriend, kahit sa loob ng church. Kahit nakikita nyo na rin nagtataas ng kamay, huwag muna, tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo para kayo mauubusan eh. Patawarin nyo ako, agad. Kuya Dari, magandang hapon po. Mahirap. Pero, binabanal ka. Kaya sabi ko sa mga youth pambira kayo, crush lang muna kasi may damdamin kayo. Pero kung sasagutin mo, para ka namang mauubusan, sarap kaya. Ay, ang tagal ko naging youth pastor, huwag mong sagutin. Huwag mong sagutin Tingnan mo babaeng Kristiyano, huwag mo muna sagutin kahit Kristiyano siya. Tingnan mo, makinig ka. Sino ba mga dalaga dito? Marami dito, dalana eh. Amen daw. Ayan to, dalaga to. Si Mary Shirley, si Jorilyn Torrio, si Kim Macalanda, si Angeli Gonzalez. Mga dalaga yan. Isipin ninyo, Mary. Kahit na Kristiyano siya, siyempre, nanliligaw siya sa'yo. Kasi hindi na maalis siya, may damdamin kayo. Alangan naman. Yan ang holiness. Pakinggan niyo ako sa holiness na to sa youth. Kasi I've been a youth pastor for almost 10 years. Sabi ko, huwag mo munang sagutin. Bakit, pastor? Tingnan mo Pag naniligaw yan sa'yo, ang bait. Tingnan mo, susunduin ka sa klase. Susunduin ka sa klase. Number 1, susunduin ka sa klase. Makinig. May gwardiya ka na. Abangan ka pa may gwardiya ka na. Number 2, sasakay kayo ng tricycle o ng jeep. Libre ka sa pamasahe. Libre ka na sa pamasahe. Nakatipid ka. Number 3, ililibre ka pa niya sa merienda. Saan ka na? Hello, may gwardiya ka na. Libre ka pa sa pamasahe. Ang cute-cute mo pa. Di ba? Subukan mo pag nag-asawa na. Pambihira. Nauuna yung lalaki. Yung babae. Sige nga. Kahit na pareho kayo Kristiyano, napakasarap. Ang pinakamasarap sa Kristiyano, long friendship. Long friendship, short engagement, marriage. Tama, Lia, di ba? Cute-cute. Ang cute-cute mo kaya pag yung nililigawan ka pa lang. Ang cute-cute mo, magpaligaw ka lang muna. Ang sarap, libre ka pa masahe, may gwardiya ka pa, libre ka pa merienda. Hallelujah! Kaya huwag kayo magmadali. Yun naman, yung mga natisod, tiisin nyo yan, girusto nyo lalo naman kayo mapapalapit sa Lord. Bakit kanyo? Lord, baguhin mo na itong asawa ko. Itong demonyo kong asawa, in Jesus name. Di na papalapit ka sa Lord, nagiging banal ka ngayon. Kaya wala kang katalo-talo.
Ano? Eh, tama si Ate Alma, pinagbubuksan ka pa ng kotse bago sumakay, tapos biglang wala na pag-asawa. parang, parang, parang daman-dama mo pa. Ate Alma yung sinasabi mo. Pinagbubuksan ka pa ng kotse pag nanliligaw pa lang. Ano? Pero pag asawa mo, biglang wala na, pag asawa na. Oh, Dominador Ilagas, nandiyan pa ba kayo? Kaya kayong mga dalaga, hanggang may pagkakataon pa kayo, magpakipot muna kayo, huwag nyo munang ihulog yung matatamis ninyong oo. Parang yung isang youth namin. Lagi sila sa Dunkin Donuts. Lagi sila dyan sa Dunkin Donuts sa Arellano. Eh, makulit na rin yung nanliligaw. Sabi niya, Pastor, di ko na po, sinagot! Pastor, hindi ko na po talaga matiis yung kakulitan niya. Eh, paano mo sinagot? Eh, binilang po ako ng donut. Eh, 2 donut. Tinatanong niya kung mahal ko raw siya. Binigay ko yung donut sa kanya. Tanong ng tanong kung ano daw sagot ko. Ayun na yung sagot ko sa'yo. 2 donut. Oo. Oh, hindi nagtagal nag-break. Oh, buti na lang. Kasi pareho pa nag-aaral eh. Teka, holiness ang topic natin. Napunta tayo sa LCM. Ate Emma, okay ka ba dyan? Beshi, ng Hong Kong. Alam mo na yan? Ito po talaga, Pastor Bobot nyo. Ganito lang po talaga. Pero natatandaan nyo. Kasi una, nung tinanggap ka ng Lord, balik na sa topic eh. Sabi naman ni Ate Elma na Singapore, binubuhat ka pa, Pastor, at sinusubuan. Talaga. Grabe. Tupa pag nanligaw. Sabi ni Ate Delia, tupa pag nanligaw, pero leon pag naging asawa. Ay, grabe kayo. Mukhang feel na feel ninyo, ah. Kaya, ayun, ha. Tingnan nyo, mga sumasagot, puro mga dalaga, tingnan nyo yung sagot, oh. Tupa pag nanliligaw, pero leon pag asawa. Sabi, yung isa sinusubuan ka pa, Pastor. Feel nyo yung bigat ng damdamin, ano? Kayong mga may asawa na. Ano ba naman to? Napunta tayo sa love, courtship, and marriage. Totoo po yan kasi kayong mga dalaga at binata, masarap po. At throwback, Pastor, sabi ni Ate Wilma. Pinapawisan ako, aircon dito, pinapawisan ako, pambira kayo. Ano ba naman to? Okay, so hiniwalay tayo. Hiniwalay tayo at kukumplitohin ito ng Lord. Turuan ko na kayo kasi mag-aalasin ko na. Kung saan ako nagpunta, asar kayo. Sinisi pa kayo, no? Okay. Sa illustration po, dito ako magtatapos. At konti na lang naman ito. Nadaanan lang natin. Sa illustration ng kabanalan, ganito yan eh. Holiness, ano po. Yung babae, ay yung bata binigyan siya ng lollipop. Kinuha niya. Okay. Yun yung positional holiness. Okay? Pastor, yung asawa ko, tawa ng tawa, apektado siya, sabi ni Jens Bravo. Ikaw na balang paliwanag, ganyan lang talaga si Pastor Bubot ka mo, ha? Pag nadaan sa tawa, talaga tawanan ng tawanan, ano? Sabi naman ni Kuya Dari, hindi lang po kaming mga lalaki. Ibig sabihin, pati babae din. Sabi naman ni Mirna, yes, Pastor, Mirna Soriano Flores. Sa ating pagtatapos sa kabanalan, hindi katatawanan. Para isang bata na nabigyan ng lollipop, ang kabanalan is, nung binigay sa kanya, tinanggap niya. Si Jesus yun, tinanggap niya si Jesus yun, lollipop si Lord. Tinanggap niya, at yun na yung positional holiness, kasi nasa kanya na yung lollipop eh.
Nung binuksan niya yung lollipop at kinain niya, dinilaan niya, yun yung progressive holiness. Kasi may nakita ba kayo lollipop, kinuha lang yung lollipop, saka nilunon, hindi, no? Ganun po yun. Habang dinidilaan ng bata yung lollipop, yun yung progressive. Paunti ng paunti. Ang paunti ng paunti sa atin yung kasalanan. Natututo tayo. Amen? So hanggang sa maubos ito, yun yung perfect holiness. Nasa langit tayo. Ubus na eh. Tapos na yung buhay natin. So, sa pagiging set apart, maghihiwalay ka. Ito po, pakinggan niyo ko. Mag-iwan ka ng oras mo sa Diyos. Set apart. Mag-set ka apart ka ng time. Sa pera mo, sa treasures mo, mag-set apart ka for God. And lastly, mag-set apart ka ng tiwala. Mag-iwan ka ng tiwala sa tao, sa Diyos. Pero una sa Diyos. Kaya ito yung sinabi kong bahala ka ng Panginoon. Basta yung mga bagay na hindi mo maintindihan ay ipagkatiwala mo na sa Lord. Number 2, be clean. Yung topic natin to yesterday, be clean, ay, of course, we need the Word of God. If I were you, I would have set apart 1 hour a day. 1 hour a day. Mag-set apart ka 1 hour a day. So there are 24 hours. 1 hour a day. Pinakamasarap po ay pagkagising. Meron namang iba bago matulog. Katulad ng wife ko, bago matulog, nagse-set apart siya ng 6 to 7. 6 to 7 every day. Ako po 2 to 4 madaling araw. Alas 2 hanggang alas 4 madaling araw. At saka yung prayer time ko or devotional time ko, produkto na lang ng 2 to 4. Doon ako magsusulat. So sa akin po ay 2 to 4 ng madaling araw. Talagang ina-alarm ko yung aking cellphone para magising ako 2 to 4. Pero kung minsan, nauuna pa ako sa alarm. Kasi lifestyle, yung yung kisel, manawag. Yan. Kasi po yung body clock ko na mismo, nag-a-adjust na siya sa alas 2 ng madaling araw. So 2 to 4 po yung aking talagang prayer time, tapos devotional ko. Doon po talagang, ito tuturuan ko kayo. Prayer and the word, turuan ko lang po kayo mag-set apart. At saka be clean. You just close your eyes. Una, basa ka Bible, and then close your eyes. Let your mind wander. Wander, yung gumala yung isip mo as you close your eyes. So kahit na nakamulat ka, depende sa mood mo. But sometimes ako kahit nakamulat, so I open my eyes or close my eyes, whatever will be my mood. Minsan nagdadrive ako, pero pag 2 to 4 po, of course, una ang Bible. Para sa akin, Bible kasi si Lord muna. Salita niya yan eh. Bible, and then, ito po, may iPad ako. Kung ano yung leading sa akin, magsusulat ako. Kaya sa akin, pag gumagawa akong devotional ko, may oras. Tapos ay, susulat lang muna ako. Sulat. Kung ano yung nabasa ko, kung ano yung pakiramdam ko, doon ko ilalagay. And let your mind wander. Sin. Yan, magandang hapon. Ganon din kay Manny De Los Santos. Magandang hapon po. Let your mind wander on the things of God. Halimbawa, you have a problem, Lord, bahala ka po dito. You mention your problem in your mind or in your mouth. Every day. And lifestyle. Yan, So magiging buhay mo siya talaga. Be clean. And then, makikita mo sa huli magiging witness. Kasi mawi-witness nila yun eh. Yung pagbabago ng buhay mo. Katulad ng kwento ko sa inyo, na-witness nila, hindi na ako umiinom. Wala nagsabi sa akin. Hanggang sa hindi na ako inaayang uminom. Ayun po yun. So, nagiging witness na ako. Una, witness sa sarili ko. And then, kasi ikaw nakakilala sa sarili mo. And then sa family mo. Witness. And let us be reminded na i-apply natin ito daily. Number 1. Ano ba yung madalas na nagagawa mong mali? Halimbawa, pagiging mainiting ulo, naiinip, i-confess mo yun. Sabi mo sa Lord, Lord, 3 C ito confess, and then contrition. Lord, hindi ko po kaya ito. Gusto ko po mabago ito. Tell God you don't want to live this way anymore. Parang noon po, kasi may kalibin ako noon, 1997, of which 2 anak ko.
So, wala nang sabi again sa akin. Pero nabasa ko ito, 2 Corinthians 6, yung binasa ko kanina. 6:16, 17, 18, 19. Nag-decide ako na, sabi ko, kung talaga nagmamahalan tayo sa isa't isa, may anak na kami dalawa. Uwi ka muna sa inyo at ako yung magpapatuloy pag magpapastor ako. Actually, nagpapastor na ako nun. Pero, hindi pa ako yung natuturo. So, nag-decide ako. So, umiiyak siya. Siyempre, ako masama din loob ko, but I have to choose. Decision. Yung sabi ni Alma kanina, Montiflor, na iaalisin isa-isa. Kasi yun lang ang kaya ko eh. Masakit. Kasi may 2 akong anak. So, umuwi siya sa kanila at ako'y namuhay na. Yun, yung may kabanalan na. Nagkakamali, pero I am willing to be changed by God. Yun na po yung umpisa. Hanggang sa naghiwalay kami, nakapag-asawa na rin siya. At prayer ko yun, na yung mga anak ko bumalik sa akin. Bumalik naman sa akin yung mga anak ko, yung 2. Sila ngayon nasa Dubai na. Nagtatrabaho sa Dubai. So una, pag confess, Lord, hindi ko po kaya ito. Pasulat niya, Ephesians 3:20. Ang ganda po ng verse na yan. Sulat niyo po yan, basahin niyo mamaya. O kung gusto niyo, ikunin niyo itong notes ko. I-PM niyo lang ako, Jennifer Guzman, magandang hapon. Tapos i-commit mo na yung sarili mo. Uli, anew to God. Araw-araw lagi mo i-commit, Lord, pala ka sa... Everyday po, yung sa amin po dito, bago kami mag-breakfast, pinagpre-pray namin lahat yung mga mahal namin sa buhay, yung mga dinidil sa amin ng Panginoon. Ako po nag-lead, as the father of the family, as the pastor of the church. Ako nag-lead noon every day, 7:30 ng umaga. So nililid ko lahat ng dinidil sa akin ng Lord. Yung produkto ng 2 to 4, 8 o'clock, ay 7:30, tapos 9, doon ako magsusulat. Lahat ng kulang pang hindi pagsusulat ko, ay doon ko na ilalagay. Kaya doon sa aming mga group chats, meron akong daily devotion doon, pinapadala ko. Produkto po yun ng 2 to 4 at bilin ng Lord sa akin. The time to commit yourself again to God is a time of holiness, a life of holiness. Because I am convinced that makakapagpasaya lang sa atin sa buhay natin yung makalapit ka sa Lord. No? Hindi po ang holiness sa mga santo. Hindi. Ang holiness sa lahat ng tumanggap sa Lord at tinawag ng Diyos sapagkat para mamukod ka, maiba ka. Kasi ito, pakinggan nyo ako, it's a bit challenge to everyone. Dadalin mo kasi ang family mo sa Lord eh. Dadalin mo. Huwag kang mag-alala. Pati kaibigan mo. Kasi pag yung napapalapit ka na sa Lord, you have to choose lagi, pati kaibigan mo. So you have to choose na ma-influence mo sila kay Lord o ma-influence kanila na lumayo sa Lord. So you choose. Tony Maglaya. So you have to choose every day. It's a simple journey of 1 Peter 1:15-16 or Philippians 1:6 of being confident that He will carry you and He will complete you. Bubuhin ka niya eh. Hindi ka naman iniwan ng Lord na maging kawawa. No. Hindi ka iniwan ng Lord na talunan. No. Kaya yung Philippians 1:6 is a life of holiness. Be confident of this thing. Sabi niya, di ba, maging confident ka nung tinawag ka ng Panginoon. Maging confident ka dyan that He will started the good work in you. And He will carry it until the completion, pagdating ng Lord. So, He must make it sure na ikaw talaga puro complete ka. And of course, you have a part to play by making decisions every day. Every day. Of course, meron minsan pagod ka, katulad nung kahapon po. Hindi na ako nakagawa ng devotion ko, pero meron akong 2 to 4 ng madaling araw kasi may meeting kami whole day sa Santa Barbara, kasama namin si Mayor. Pinakain kami ni Mayor. So, yung 9 to 10 ko, hindi na ako nakapagsulat. But, just the same, may bala pa rin. Pero naman siguro, pambira, hindi ka nakakagawa ng devotion mo ng 3 araw, 4 na araw, ay delikado ka na nun. O, magtanong ka na. Magtanong, ako ba talaga anak ng Diyos? Bakit ganito? Wala akong pagmamahal sa Lord. Kasi ang isang taong nagmamahal, hindi pwedeng sa isang tao, hindi pwedeng
hindi kayo magkita o mag-usap sa loob ng isang araw. Hindi mo mahal yun. Kahit nasabi mo pang LDR kayo, long distance relationship, di syempre magta-type kayong dalawa, pero kung LDR relationship kayo, tapos sin lang, long distance relationship, sin lang, ay magtanong ka na. Si Lord, panay ang sin sa atin, panay ang sin. Bakit kaya ito si Bobot? Ganyan. Di ba sa manloob mo? Yun din tayo. Kaya nga itong matindi yung paulit-ulit yung kasalanan mo, nawawalan ka ng gana. But you have to choose. It's so easy, you have to choose lang. Choose. Yun lang. And you are on your way to holiness. I'm not telling you I am holy, but I'm willing to obey what God had told me that as He is holy, I will desire to be holy. Nakalakip na yan sa akin so pipiliin ko yung kaibigan ko. Pipiliin ko yung mga salitang lalabas sa bibig ko. Pag may dumating na pera sa harapan ko, ilalagay ko yung part para sa Lord. Yung araw ko, tingnan nyo, itong 4 to 5, nakaset apart ito para sa bawat isa sa atin. Holy yun. Kasi isang bagay na hiniwalay mo, for God, holy yun. So yung 4 to 5 ko, binanal ng Diyos yun. At yung 4 to 5 nyo rin na magkakasama tayo, binanal ng Lord yun. Papunta yun sa holiness. It's a journey. A journey, a success there is no success and destination. Success and journey. Every day. Parang paghinga lang yan Just like Enoch, na lifestyle niya, makalapit sa Lord. Every day. You have to make adjustments. Basta mahalaga yung motive of your heart to go to God, to yung confident ka na nandiyan si Lord. Hindi ka naman, kaya si Lord? Mahal pa kaya ako ng Lord Ang labo no? Di ba? Ayun, confess mo, Lord, sorry po. Then contrition, Lord, sorry, nagawa ko ng mali. Yan. And lastly, commit mo yung buhay mo sa Lord. Commit yourself. Anew, again and again. They are new every morning. Yan. New every morning. Yan. Balik. Kasi talagang, huwag mo nang patagalin kasi ang buhay natin sa Lord lang. Magulang mo, tatay mo, asawa mo, kapatid mo, anak mo, trabaho mo, wala lahat yan. Si Lord, nilikha ka ng Lord para sa Kanya. Walang kwenta lahat yan. Kaya ano unang gagawin? Di may kwenta. Kaya kung minsan kwento ka ng kwento, wala ng kwenta kasi wala na si Lord. Dominador Ilagas, amen daw. Kaano-ano po kayo ni Pastora Pilipinas, Yan, Dominador. Magandang hapon po sa inyo. Welcome to 4 to 5. Kuya Arnel Rosario ng London. Okay na sina Ate Virgie, pero wala pang miral ko. Nakita ko sa wall niya. Nakita ko sa wall niya, miral ko, please. Kapatid po ni Kuya Arnel, sa Rodriguez, Rizal. Answer prayer na tayo sa kanya. Pero pagod na pagod sa kalilinis ng bahay. You can just imagine, buti na lang 3rd floor yung bahay nila. Yung 2nd floor hanggang tuhod daw. Diyos ko, grabe na. These are all signs. Gloria Quires Capulong, magandang hapon. And so as I end up, 5:10 na, 5:14 na, tayo po yung manalangin. Makapangyarihan Diyos, salamat po sa hapon na ito na naihatid ko po ang gusto mong ihatid sa bawat isa. Just like Moses, lagi kang gumagawa ng paraan para maging aware kami ng iyong presensya. Walang itinibok ang puso mo kundi mga anak mo. Lahat ng tao minahal mo. Kung kaya lahat kukunin mo attention, Lord, lumindol na sa Mindanao. Nabaha ang Cagayan, Isabela, may COVID pa kami. Lord, nasalanta ang Southern Luzon. Lord, tulungan mo sila. Tulungan mo ang mga nagkakasakit. Tulungan mo ang bawat isa dito sa 4 to 5 p.m. That we are aware that heaven and earth will fade, but your words are here to stay. That we are aware that that we should be confident that you will carry us and you will complete us. Itong tatlong ito,
papunta ito sa holiness, Panginoon. Turuan mo kami lagi na laging ikaw ang inuuna namin. Nagse-set apart kami. Handa kami magpalinis sa iyo. At handang maging patotoo sa aming sarili at sa ibang tao. Na ikaw lagi ang manguna sa aming buhay. Tulungan mo ang bawat pamilya nila. Tulungan mo ang lahat ng ginagawa nila. Patnubayan mo, samahan. You will complete it, Lord. Be confident, He will carry you and He will complete you. I am sure of that very thing, that when He called us to be holy, He gave us the confidence, He will carry us and He will complete us. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilya, tinataas ko ngayon. Lalo na po yung mga naapektuhan ng bagyo at lindol sa Mindanao. Bless mo kami lahat, isinasama namin ang aming Pangulo at ang kaban ng bayan. Lord, hindi namin alam kung paano pa tatayo ang Pilipinas, pero isa alam namin, mga palatandaan nito, na gusto mong ang lahat ng tao lumapit sa iyo at hindi mo kami tatanggihan. Use Pangasinan Eagles Network as a channel of your blessing, as a channel of your miracles and power to our country, the Philippines. Cover our country with the precious blood of Jesus and even each family sa lahat ng pangangailangan po. Pagkatiwala mo kami ng iyong lakas at kapangyarihan, kabutihan sa natatanging pangalan ni Jesus. To you be the glory. Amen and amen. God bless you all po. Pagpalain tayo ng Panginoon at ma-enjoy natin ang ating daily devotions. You are on your way to holiness. Choose. Decide. He will carry you. He will complete each and every one of us. God bless you all po. Pakishare kung kayo na-bless. At kita-kita ulit tayo bukas. Ito po ang inyong Pastor Bubot, nagsasabing the peace of God, the power of Jesus, the fellowship of the Holy Spirit, the deliverance of the Holy Spirit and the healing of the Holy Spirit be upon you all. See you all tomorrow. In Jesus' name. Amen. Amen. Sa kahabol si Mary Grace. Oh. Magandang gabi. Magandang umaga sa inyo dyan. Mary Grace ng Toronto. Shalom, Kuya Dari Loresco. Deliverance and healing be upon your family. Amen. Salamat po.